Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Muli tayo makikinig, mag-aaral, magbabasa ng salita ng ating Diyos. Pero kailangan po muna natin ang hingin, ang gabay at proteksyon ng ating Diyos. So tayo po ay mananalangin muna. Samahan niyo po, magsiyo po tayo. Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, muli po kami nagpapasalamat ngayong umagang ito na muli mo kami ginising ng maayos at malakas ang katawan. Binigyan na naman kami ng isang pagkakataon para makapakinig, makapag-aral po ng iyong mga salita. Ama, muli mo po kaming samahan, turuan at gabayan. Proteksyonan, Lord, para maging maayos yung aming pag-aaral at walang maging sagabal sa aming pag-aaral ngayong umagang ito, Lord God. Lord, muli-muli po akong samahan, turuan at gabayan para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita dahil hindi ko po kayang mag-share ng iyong salita kung hindi mo po ako gagabayan at tuturuan. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Maraming salamat po dahil po tagumpay ang gawain ito dahil narito ka po mismo sa aming kalagitnaan. Kaya Lord, muli, maraming salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa iyo lang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, bago po ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umagang ito, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, ang aking isi-share po sa inyo ay dito pa rin po sa Salmo o Psalms. Pero nandito na po ako sa 139 at ito po ay may pamagat dito sa 139 na kilalang kilala ako ni Lord. At dito po ako dinala ng aking devotion sa 139 verse 7 hanggang 12 po yung aking isi-share sa inyo. So dito po sa verse 7, sabi po dito, saan ako pupunta para makatakas sa iyo? Saan ako pupunta para maiwasan ka? Pag umakyat ako sa langit, nandun ka. Pag bumaba ako sa mundo ng mga patay, nandun ka rin. Lumipad man ako kung saan sumisikat ang araw o tumira man sa pinakadulo ng dagat. Verse 10, nandun ka pa rin para lead ako. Nandun ka para tulungan ako. Verse 11, kahit sabihan ko ang dilim na itago ako at maging gabi ang liwanag sa paligid ko. Verse 12, para sa iyo maliwanag pa rin ang dilim at ang gabi kasing liwanag ng umaga, kasi sa iyo pareho lang ang dilim at liwanag. Amen. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng ating Diyos. Dito makikita natin na saan ako pumunta para makatakas sa iyo. Verse 7 po yan. Verse 6, verse 8, pag umakyat ako sa langit, nandun ka. Pag bumaba ako sa mundo ng mga patay, nandun ka rin. Lumipad man ako kung saan sumisikat ang araw o tumira man sa pinakadulo ng dagat, nandun ka pa din. Meaning, kahit saan tayo pumunta, nandun ang ating Diyos. Kahit saan tayo magtago,
nandun si Lord. Kahit madilim yung ating pinagtataguan o pinuntahan, makikita pa rin tayo ng ating Diyos. Dahil nandito siya, kahit saan tayo pumunta, ano man yung ating ginagawa, nakikita tayo ng ating Diyos. Kaya, kung tayo man ay may mga ginagawa na hindi maganda, ito'y kitang-kita ng ating Diyos. At kung tayo naman ay sumusunod sa ating Diyos, tapos nakakaranas tayo ng kalungkutan, kahirapan, kahit nakamukmuk tayo sa isang tabi, nasa sulok man tayo o nasan man tayong lugar, kitang-kita tayo ng Diyos. At kung yung biyayang ipagkakaloob niya sa atin ay kusa niyang ibibigay, ito'y mapapasa atin. Dahil lahat ng plano niya para sa atin ay nakaredy na to eh. Tinitignan na lang ng Diyos yung ating mga puso, yung ating mga ginagawa, kung nalulugod ba siya sa ating mga ginagawa, sinasabi, pinaplano sa buhay. Kaya ibig sabihin, saan man tayo nandun, huwag tayo mag-alala dahil nakikita tayo ni Lord. Inaantay lang niya tayong lumapit sa Kanya, inaantay lang niya tayong tumawag, humingi ng tulong, magsalita from the heart, at magpapakumbaba tayo at maniniwala na narinig ng Diyos ang ating panalangin. Ipagkakaloob niya yun. Tiwala, mga kapatid. Yan ang kailangan natin. Magtiwala tayo sa ating Diyos. Sabi nga dito sa verse 10, nandun ka pa rin para i-lead ako, nandun ka para tulungan ako. Diba? Saan man tayo magpunta, saan man tayo nakatago, saan man tayo nakamukmuk, tutulungan pa rin tayo ng Diyos. Basta magtiwala lang tayo. Pag-antay lang tayo patiently. Sigurado ko, ibibigay ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Kung ano man yung mga nararanasan natin, babaguhin niya ng ating Diyos dahil mapagmahal ang ating Diyos. Verse 11, kahit sabihan ko ang dilim na itago ako at maging gabi ang liwanag sa paligid ko, sabi sa verse 12, para sa iyo maliwanag pa rin ang dilim. At ang gabi kasi liwanag ng umaga, kasi sa iyo pareho lang ang dilim at liwanag. Di ba po? Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kita niya lahat. Tagusan yan. Nasa pader ka man, kapal man ng bubong, ilang floor man yan. Ano po, kitang-kita niya tayo galing dun sa taas pababa. Kita niya tayo saan man tayo magtago. Alam niya kung nasan tayo. Alam niya yung ginagawa natin. Kahit iniisip natin, alam na alam ito ng ating Diyos. Kaya hindi tayo makakapagtago sa Kanya. Walang makakapagtago sa Kanya. Walang makakaligtas sa ating Diyos. Lahat yan kita niya. Sabi nga dito, di ba, yung para sa iyo, maliwanag pa rin ang dilim at ang gabi kasing liwanag ng umaga. Kasi sa iyo, pareho lang ang dilim at liwanag. Di ba po? So kung iniisip natin minsan, inaakala natin minsan na hindi tayo nakikita ni Lord, baka hindi na naririnig ng Diyos yung ating dasal, imposible po yun. Imposible po. Nakikita tayo ng Diyos, naririnig tayo ng Diyos. Kaya kung tayo magtitiwala lang sa Kanya at tayo lalapit sa Kanya ng buong puso at kaluluwa, hihingi ng tulong, ibibigay niya yun. Ibibigay niya yung ating mga pangangailangan. Huwag tayong mag-aalala. Dahil ang Diyos ay mapagmahal, mapagpatawad, mapagbiyaya, mapagpala ang ating Diyos. Kailangan lang natin ang sumunod sa Kanya, sa Kanyang mga pinag-uutos sa atin, sa Kanyang mga tuntunin, susundin po natin yan. Yes, may pagdadaanan tayo, kahit na tayo sumusunod sa Diyos,
Kahit na tayo sabihin natin na nananalangin tayo everyday, maya't maya, nagbabasa tayo ng Word of God, nagsishare tayo ng Word of God, hindi po tayo exempted sa mga pagdadaanan natin na hindi maganda sa buhay. Dadaan at dadaan po tayong lahat dyan. Dadaanan po natin. Ang pagkakaiba nga lang, meron tayong Diyos na kasama natin. Meron Diyos na mag-guide, magpoproteksyon, mag-iingat, tutulong sa atin. Dahil meron tayong Diyos na pinagkakatiwalaan. Meron tayong Diyos na sinasamba, pinananampalatayaan, na siya ay buhay, ang ating Diyos. Nakikita niya ang lahat. At tayo ay ligtas nang tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Kaya maliligtas tayo sa lahat ng oras at pagkakataon. Tiwala sa ating Diyos. Sasabayan natin ito ng pagsunod sa Kanya. Sigurado ko, makikita natin ang pagkilos ng Diyos ay nasa sa atin. Dahil narito nga ang Diyos. Diba sabi nga dito, kahit saan tayo pumunta, sa taas man o sa baba, kaliwa, kanan, di ba po, madilim o maliwanag, nakikita tayo ng ating Diyos. Hindi maaaring hindi tayo mapapansin ng ating Diyos. Dahil ang Diyos ang nagbigay buhay sa atin. Nilagay niya tayo dito sa lupa. At may purpose tayong lahat. Mga kapatid, meron tayong purpose lahat. Yun ang dapat natin alamin, gawin. Kung ano man yung purpose ng ating Diyos sa atin dito sa lupa, kung bakit binigyan niya tayo ng buhay. Yan po ang dapat natin gawin. Susunod sa ating Diyos habang tayo ay nabubuhay, para ang pagpapala ng Diyos ay laging nasa sa atin. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito, mga kapatid, dito nga sa Psalms 139 po, verse 7 to 12 po yung aking shinare sa inyo ngayong umagang ito. Pwede nyo rin po yung balikan, basahin, para sigurado ko may iba pang revelation na ibibigay ang Diyos sa inyo. Basta para sa akin, sinasabi diyan na saan man tayo pumunta, nandyan ang Diyos. Yung kanyang presence, yung Espiritu ng Diyos ay nandyan lang. Hindi tayo makakapagtago. Hindi tayo mawawala sa kanyang paningin. Madidinig niya sa lahat ng oras yung ating panalangin, yung ating paghingi ng tulong sa Kanya. Madidinig niya yun, at sigurado ako na ibibigay niya yun sa tamang oras at panahon. Dahil ang Diyos ay mapagmahal. Amen and amen. Ulitin ko lang, at yan nga po yung sharing ko ngayong umagang ito, na sinasabi ng Diyos para sa ating lahat. Mga kapatid, muli tayong mananalangin. Pagpapasalamat natin ang umagang ito dahil muli tayong kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita sa Biblia. Samahan niyo po ako. Lahat pwede niyo sabihin, hingin sa ating Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, Lord, Father God in heaven, muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito sa iyong salita na aming napakinggan at napag-aralan ngayong umaga. Dito, pinapaalala mo sa amin, Lord, na nandyan ka palagi. Nandito ka sa paligid. Ang iyong presensya ay nandyan lang. Ang iyong Espiritu ay nandyan lamang po. Kaya pwede kaming humingi ng tulong. Pwede kaming humingi ng kahit ano. Pwede kaming magsabi sa iyo, Lord. Pwede kaming magsumbong sa iyo, Lord. Dahil nandyan ka lang. Magtitiwala lang kami na hindi mo kami pababayaan ni iiwanan. Dahil nandyan ka, nangunguna sa aming buhay. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa iyong salita na nagbigay pag-asa na naman sa amin. Na nagsasabi-sabi sa aming lahat na hindi ka nawawala. Nandyan ka lang. Handang makinig at handang tumulong sa mga nagtitiwala at umaasa sa iyo. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit.
Salamat sa pag-guide niyo sa amin, sa bigay ng wisdom and knowledge para lubusan namin maintindihan ang aming pag-aaral na ito. Salamat po sa lahat, O Diyos. Salamat sa pagpapala na lagi mo pong ipinagkakaloob sa bawat isa. Dahil patuloy ang biyayang natatanggap namin, Lord God, sa araw-araw, maya't maya, O Diyos. Dahil yan sa iyong kabutihan, dahil yan sa iyong pagmamahal. Salamat po. Lord God, ipinapanalangin ko ang lahat ng tao na patuloy na nakikinig ng iyong salita, sumusunod at isinasabuhay ang iyong salita. Lord God, I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus na pagpalain mo po sila. Ingatan, gabayan, proteksyonan mo po ang lahat ng nakikinig ngayong umagang ito ng sharing ng iyong salita, O God. Pagkaloob mo po lahat ang kanilang pangangailangan, Lord. Bigyan mo sila ng kalakasan, tamang puso at isipan. Lord God, maging maayos, masaya, payapa, tagumpay ang kanilang mga buhay, pati ang kanilang mga mahal sa buhay, O Diyos. Pagkaloob mo po lahat ng kanilang kahilingan sa iyo, O God, dahil sila, kami lahat ay nagtitiwala at umaasa sa iyo, na naririnig mo po kami lahat, nakikita mo po kami lahat, at naniniwala kami lahat na kami po ay iyong mahal na mahal, O Diyos, dahil ikaw ang nagbigay buhay sa amin lahat. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, for all the blessings, guidance, and protection, kalakasan, kagalingan sa lahat ng may sakit at karamdaman, anumang klaseng karamdaman nito, Lord God. Cancer man ito, Lord God. Kahit mga simpleng ubo, sipon, Lord God, lagnat, pinagaling mo na sa oras na ito, Lord God. Lahat ng klaseng karamdaman. In Jesus' name, pinagaling mo na sila. Salamat sa lahat ng pagpapala, sa pagkain, Lord God. Salamat po sa pagbigay mo ng lahat ng aming pangangailangan, Lord. Salamat, salamat, salamat po. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pagmamahal, Lord. Salamat po dahil nandyan ka palagi para sa amin. Thank you, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain ito hanggang sa susunod namin pag-aaral, Lord. We believe na sasamahan mo ulit kami at tuturuan, gagabayan, Lord. Salamat po. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen po. Salamat sa ating Diyos, salamat sa kanyang salita, salamat sa kanyang kabutihan, salamat sa kanyang pagpapala. Magpatuloy po tayo makinig, mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos. God bless po sa inyo lahat. At God bless po sa ating lahat.